Yan. Ano po, kailangan ang, sobre po, dalawa yung ang banal na espiritu, ano po. So atin pong tatalakayin, ano po, ito pong tungkol sa banal na espiritu. Kasi 'di ba tayo po ang paniwala po natin ay meron pong iisang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak at ang banal na espiritu. So marami pong hindi naniniwala dito. Sabi nila, ang Diyos niyo pala tatlo. Kasi ang Ama daw, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya sabi nila, 1 plus 1 plus 1 equals 1 daw. Siyempre, kasama sa kanila yung mga ganong mga yung pamiloso po ba. Kasi po yung Diyos po, mahiwaga po yan eh. Yung tungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Pero mga kapatid, di ba ang Diyos Ama nasaan? Ang Panginoong Yesus nasaan? Yan. Ang Espiritu Santo. ano? Kasi po ang Espiritu Santo po ang kumakatawan sa Ama at sa Anak. Ano po? Pero, bagaman ang Espiritu Santo ay naandito, ang nais ng Panginoon yung bawat mga mananampalataya ay mapuspos ng tinatawag na banal na espiritu. 'Di ba? Atin pong natatalakay yan na ang mga mananampalataya ay lahat ipinanganak sa espiritu. Pero magkakaiba po mga kapatid, tandaan natin, yung kapanganakan sa Espiritu Santo, yung bautismo sa tubig, iba rin yung bautismo sa banal na espiritu. Ano po? Bagaman, naniniwala tayo na ang banal na espiritu po ay nasa atin o sumasa atin. Kasi magkaiba po yung yung tayo na ipanganak na muli sa Espiritu Santo at doon sa nabautismohan tayo o napuspos tayo ng banal na espiritu. Kaya ako i-share po sa inyo to, para magkaroon tayo ng desire, unawain nating mabuti yung mga turo at aral ng ating Panginoon, ng mga apostol tungkol po rito. Hindi lamang yung basta't napapakinggan lang natin, o basta't nababasa lang natin. Mas mabuti po kung mararanasan talaga natin, Yung iba po ay naranasan na po ito, pero hindi po lahat. Yun po yung nangyayari. Pero dapat po, sapagkat ang pangako po tungkol sa banal na espiritu ay para sa lahat. Lahat ng mga mananampalataya. Kaya dapat atin pong unawaing mabuti itong atin pong aaralin. So dito po, sabi sa Luke 24. Ayan. Verse 45 hanggang 49. Ganito po yung nakasaad. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So siyempre, tayo po, nabubukas yung isip natin, di ba? Pagka nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Wala namang ibang paraan para mabuksan yung isip natin sa pamamagitan ng katotohanan. Halimbawa, itong ating aaralin tungkol sa banal na espiritu, sabi diyan, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral. Tingnan niyo po ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral. So hindi po yung basta lang na yung manampalataya, ganun, or tumanggap sa Panginoong Yesus na madalas lagi po nating narinig, tanggapin mo si Kristo, manampalataya kay Kristo. Pero dapat po yun, ipinapaliwanag natin, ang ibig sabihin ng tanggapin kay Kristo ay manumbalik kay Kristo. Pag sinabing manampalataya kay Kristo, ay magsisi,
at kilalanin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod tayo sa Kanya. Yun po yung dapat na ipinapaliwanag natin. Hindi yung basta't mababaw na salitang tanggapin mo lang si Kristo, at ikay manampalataya. Kasi ang sinasabi po rito, ang sabi ay dapat ipangaral yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Yan po yung ginawa ng ating ng unang mga alagad. Ano po? Pero ngayon, nagbabakbakan na po doon. Alam niyo po, kaganapan lang po yun, mga hula sa Biblia, kung tayo nagbabasa palagi. Yun nangyayari po ngayon sa Israel. Wag naman natin malalayo tayo. Sabi diyan, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Sabi pong gano'n ng Panginoong Yesus. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. So, ang nagsugo ang Panginoong Yesus, tapos ang nangako ay ang Ama. Pero parehas lang po din yan. Ang nagsugo po ay ang Ama, at ang nangako din ay ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat kung anong ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Kung ano yung ginagawa ng anak, yun din ang ginagawa ng Ama. Kaya po, parehas lamang po yun. Sabi diyan, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Ulitin ko po, sabi, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Yun po yung unang alagad na pinangakuan. Na huwag aalis dun sa Jerusalem hanggat, sabi, hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. So, ibig sabihin, yung tinutukoy dito ay yung banal na Espiritu. At ang sabi po doon, yung pong banal na Espiritu, ang kapangyarihan, na sasama doon sa mga mananampalataya pag naranasan po yung bautismo sa banal na Espiritu. Yun po yung tinutukoy po ng ating Panginoong Jesus. Yung tungkol sa banal na Espiritu. Yun po. Ayan. Medyo nawawala yung aking Sabi nga po rito, so bakit nga ba ipinagkakaloob ang banal na Espiritu? Ayan po yung ating tatalakayin. Una, upang ipagkaloob ang ipinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. Ulitin ko, upang ipagkaloob ang ipinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya o mananampalataya. Sabi po dyan, ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo ng Diyos na ipapamuhay sa sariling lakas o sariling talino o sariling kakayahan lamang. Pagka po kasi ating ipapamuhay yan sa ating sarili lang, baka isang araw tayo namumuhay na pala saan? Sa ating sarili o sa laman, kung sa ating kakayanan, at hindi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sabi diyan, ibinigay niya ang banal na Espiritu upang udyukan at itaguyod ang mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin, kung wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa ating buhay, hindi po tayo makakapamuhay, ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ating maranasan yung kapangyarihan pong ito. Pakinggan po nating mabuti. Kailangan buksan po natin yung atin pong puso, yung ating isip, lalo na po sa salita ng ating Panginoon. Sabi rito, dinisenyo po ang buhay Kristiyano na power-assisted. Dapat merong nag-aano sa atin. Nag-a-assist. Umaalalay, yan. Umaalalay. Dahil kung wala po iyan, mahihirapan po tayong mabuhay.
alam niyo po ba na ang nagpapanormal lamang sa buhay Kristiyano ay yung banal na Espiritu? Kaya pagka yung hindi tayo lalakad o wala yung kapangyarihan banal na Espiritu, alam niyo po yung buhay Kristiyano, ano? Abnormal. O para maging normal lang yung buhay Kristiyano, kailangan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan niyo po yun ngang mga nabaptize na ng Holy Spirit sa Biblia, di ba? Halimbawa, yung mga taga-Korinto, di ba? Bagamat bautismado sila, mga gifted sila, pero di ba namuhay pa sila saan? Sa laman. Paano pa kaya kung hindi baptize? Di ba? Napansin niyo po yun? Kung yan mga nabautismo na ay pwede pang makapamuhay sa laman, paano pa kaya kung hindi ka bautismado o hindi mo nararanasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? So kaya napakahalaga po na atin pong i-desire na maranasan po iyan. Kasi sabi diyan, hindi po independent. Sabing ganyan. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ating sarili. Kailangan meron po yung tinatawag na yung power assisted. Bagamat maaari nating gawin ang buhay at paglilingkod sa sariling lakas at kakayahan, hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa atin. Ito ang nasa likod ng ipinangakong kapangyarihan na dala ng kapuspusan sa banal na Espiritu. Kaya atin pong unawain at intindihing mabuti po ito mga kapatid. Kasi sinabi diyan, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Tandaan niyo po, yung pinangakuan, mga mananampalataya na yon. Mga na-born again na po yon, yung mga alagad. Pero wala pa sa kanila yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga pinag-iintay sila ng Panginoong Yesus doon sa Jerusalem na huwag silang aalis. Kasi yung pangako ay gagawin niya po o yung kanyang isusugo. Sabi diyan, ang banal na Espiritu ay para sa lahat. Sabi po diyan, nabagbag ang kanilang kalooban na marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So yung pangako ng banal na Espiritu po, ay sa bawat mananampalataya, sa bawat tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, ang nais niya, ang kalooban niya, yung bawat mananampalataya ay maranasan po iyon. Yung kapuspusan na yan, yung bautismo sa banal na Espiritu. So sinabi pa rin dyan, ang banal na Espiritu ay para sa lahat. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Sabi pong ganon. So eto na po, yung kaganapan dun sa pangako ng ating Panginoon. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So nung sila po ay mapuspos ng banal na Espiritu, ano daw nangyari? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Kaya huwag po tayong nagtataka pag kami naririnig tayo, nagsasalita sa ibang wika. O kaya, halimbawa, habang nangangaral ako, biglang may nagsalita sa inyo sa ibang wika dyan, na-baptize ng Holy Spirit. Huwag po tayong magtataka.
At wag din natin pinagtatawanan. Yung iba kasi akala nila yung nagsasalita sa ibang wika, nagsasalita lang sa kanyang sarili. Ay hindi po. Ang linaw sa Biblia, nung mabaptize sila ng Holy Spirit, silang lahat ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Kaya yung nababaptize ng Holy Spirit, nababautismo ng banal na Espiritu, ay nagsasalita sa ibang wika. Hindi po yun Latin, na katulad ng ginagawa ng mga albularyo, abracadabra, yung ganon. Hindi po yun. Ito po ay personal na karanasan ng mga mananampalataya. Ako nga po na-experience ko yan, nagpe-pray lamang po ako nang mabaptize ako ng banal na Espiritu Wala nga nag-minister sa akin, although kinakailangan, ipinagpe-pray tayo na matanggap po natin yan, mga kapatid. So, tinan niyo po yung susunod, ang banal na Espiritu ay para sa bawat mananampalataya. Siya ay pinagkakaloob para sa lahat ng tutugon sa panawagang pagbabalik loob sa Diyos. Para sa lahat na nais pamuhay ang bagong buhay sa Panginoong Yesus. Siya ay para sa lahat ng Kristiyano, sa mga malalakas at mahihina, sa mga maalam na at mga hindi pa, sa mga matatanda at mga bata, mga matatag na at mga bago pa, mga babae at lalaki, para sa lahat ng tatawagin at susunod sa Panginoong Yesus. Para po sa lahat yan. Alam niyo po ba noon sa Lumang Tipan, ang banal na Espiritu ay sa mangilan-ngilan lamang ipinagkakaloob? O hindi po lahat. Pero pagdating sa Bagong Tipan, ang layunin ng Panginoon ay para sa lahat na mananampalataya ay pagkakaloob niya po yung banal na Espiritu. So, at kapag mayroong hindi nakatanggap, sabi pong ganon, pag hindi nakatanggap, tinan niyo po, nang mabalita ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sila Pedro at Juan. Sabi pong ganon. Tapos, pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Pero tinan niyo po di tinanggap nila yung salita ng Diyos, sumampalataya sila sa ating Panginoong Yesus. Yung mga Samaritano, mga hintil din po yun Sila po yung na-born again. Pero, wala pa yung bautismo ng banal na Espiritu. Nung mabalitaan lang ng mga apostol na sumampalataya yung mga Samaritano, di ba, pinuntahan nila. Tapos, ang ginawa, sabi pong ganyan, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sabing ganon. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. So, bautismado sila saan? Sa tubig. Nanampalataya sila sa Panginoon. Binautismuhan sila sa tubig. Pero hindi sila bautismado sa banal na Espiritu. Kaya ang ginawa ng mga apostol, sabing ganyan, ipinatong na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Tsaka lang di ba natatanggap? Kaya magkaiba po talaga yung basta't na born again ka lang, tapos na bautismuhan ka sa tubig. Pero hindi na bautismuhan sa banal na Espiritu. Bagaman, may mga nagtuturo na pagka na born again ka raw, nabaptize ka na daw sa Holy Spirit. Ay, hindi po. Dahil itong mga to, na born again Nanampalataya sa Panginoon to Nung tinanggap lang nila yung banal na Espiritu, sila'y ipinalangin. Ayan, para magkaroon tayo ng ng kaalaman tungkol sa Espiritu Santo. Para magkaroon tayo ng desire, mga kapatid. Napakahalaga po nito sa buhay Kristiyano. Ano pa po? Para saan ngayon yung kapangyarihan? Ang sabi, kapangyarihan upang magsaksi. Kaya marami sa atin, di ba? Yung parang takot mag-share. Mag-witness.
Pero pagka bautismado kang banal na Espiritu, ay nako, ano, talagang ano ka, yung porsigido ka talaga, ano, talagang meron kang ano, yung talagang tapang. Kaya nga may kapangyarihan eh. Para makapag-witness tayo eh, tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, ano, samantalang sila ay kasama pa nila, pinagbili na sila ni Jesus, na wag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. Kaya ang sabi diyan, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Sabing ganyan, sa buong Hudya, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya kita nyo po, di ba, napakaraming mga misyonary. Ano? Na pagka nakasama nyo po yung mga yon, mga ano nga eh, mga talagang sobrang spiritual sila eh. Lalo na yung mga talagang naranasan po ito. Pag nanalangin sila, madalas nag-i-speaking in tongues. Nagagaganon sila. Ano? Nagagaganon sila pagka sila nagpe-pray. Pag magugulat ka naman pag hindi mo na-experience yun. Minsan, mukhang nababaliw na yata itong katabi ko. Ba't ganito itong manalangin? Ano? Mukhang sira ulo yata ito. Diba? Yung mga ganon. Pero sa totoo lang, iyon po ay manifestasyon na sila po ay bautismado sa banal na Espiritu. Mga kapatid. Kaya yun pong banal na Espiritu ang kapangyarihan natin para tayo'y makapagsaksi o sumaksi o maging witness ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid, na atin pong i-desire, na atin pong ipanalangin, hingin. Ano pa po? Kapangyarihang mamuhay sa Espiritu. Hindi lamang sa sarili. Alam niyo po ba na, halimbawa, tinan niyo po, no? Kahit wala yung banal na Espiritu, dahil tayo may mga kanya-kanyang kakayanan, pwede nating magawa yung maraming mga bagay. Halimbawa po, marunong kang magturo. Marunong ka ng mangaral, pero wala yung banal na Espiritu. Ano? Marunong kang mag-witness, pero wala yung banal na Espiritu. Kaya mong gawin yon sa sarili mong lakas. Pero iba po, na ginagawa natin yung lahat ng bagay sa patnubay ng banal na Espiritu. Iba po yun. Kasi pagka ginagawa natin, katulad na limbawa, yung mga nagseserve dito sa harapan, di ba? Ang husay nilang tumuktok, magsalita, di ba? Umawit. Madaling ano yun eh. Napapractice yan eh. Nadidevelop po yan eh. Ano? Pero kung ginagawa mo lang yan sa sarili mo, ay, hindi para parangalan ng Diyos. Samantalang kaya yung banal na Espiritu pinadala po sa atin ay para luwalhatiin niya ang Ama at ang Anak. Maparangalan po. Ano? Doon sa ginagawa niya sa buhay natin. Kaya sabi diyan, yung banal na Espiritu po ay kapangyarihan yan upang makapamuhay tayo sa Espiritu mismo. Sabi diyan, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Pinalaya na po tayo di ba? Doon sa pagkakaalipin ng likas ng hilig ng laman. Pinalaya na tayo saan? Sa kasalanan. Kasi doon po tayo alipin No? Tapos sabi diyan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sabi pong ganon. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Sabi pong ganon. Kaya hindi po pwedeng once save, always save
Dahil ang sabi diyan, mamamatay kayo, mamumuhay ka saan? Sa laman. Ano? Pero ano po to? Kausap ni Apostol Pablo, baptized ng Holy Spirit. Pero binababalaan pa rin sila, di ba? Sabi pong ganyan, ngunit, sabing ganyan, sapagkat mamamatay kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kaya walang ibang paraan para madaig natin yung mga gawa ng laman, yung mamuhay tayo sa Espiritu. O yun lang yung paraan. Kaya pag hindi tayo mananangan sa banal na Espiritu, ay, madadaig tayo. Kasi yun ngang banal na Espiritu ang kapangyarihan ng mga mananampalataya para makapamuhay tayong spiritual. Amen? Tingnan niyo po sabi diyan, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin na namumuhay sa takot. Sa halip, binigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba yung tao, merong katawan, merong Espiritu, at merong kaluluwa. Di ba? Spirit, soul, and body. Pero sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos, ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu. Sabi ganon, na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi nga tayo pinanganak sa Espiritu. Pero ang katotohanan, yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Marami pa namang mga tao ngayon, di ba? Sabagay, tandaan natin na dalawa lang ang pwedeng maghari sa tao na espiritu. Yung masamang espiritu at yung banal na espiritu. Yes. Ganun po yun. Kaya pagka wala yung Espiritu ng Diyos sa isang tao, ay delikado siya. Saan? Sa masamang espiritu. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na atin pong talagang hilingin, na maranasan po natin ito. So siya yung kapangyarihan upang makapamuhay tayo sa Espiritu. At siyamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po, yung banal na Espiritu ang pinakaan natin, tatak. Yun ang magiging tatak natin na tayo nga'y mga anak ng Diyos. Kumbaga may palatandaan, pag dumating ang Panginoong Yesus, yung mga may tatak, ang kanyang kukunin. Kaya sabi po dyan, kaya sinabi, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, sabi po ganon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kailan yun? Pag dumating siya. Pag bumalik na siya. At ang kukunin niya lang ay yung may mga, tatak ng Espiritu Santo. Kasi yun yung katibayan ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Ano pa po? Yan, marami yan, kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Bautismado po itong kausap niya. Sabi po rito, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu.
At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais nyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So sinasabi ni Apostol Pablo, no, na kahit na sila'y baptized na ng Holy Spirit, sila'y nabautismuhan na o napuspos na ng Banal na Espiritu, pinapaalalahanan pa rin sila na ano? Na lumakad sa Espiritu Santo. At huwag paglalaanan talaga ang mga gawa ng laman. So ano pa po? Ayan, kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu. Kaya ang sabi, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Sige po, magbasa tayo na sabay-sabay. Mababasa niyo po? O, sabay-sabay. 1, 2, 3, verse 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binababalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po yung mga halimbawa ng mga gawa ng laman. Panglinaw po niyan. Kahit Christian, na nagsasabi, Christian siya, tapos namumuhay ng ganito, ay hindi po makakapasok sa langit. Pero sinasabi niya, Christian siya. Kaya nga may babala sa huli muli ko kayong binababalaan. Sino binababalaan niya? Yung mga Christian. Yung mga Christian ang binababalaan niya. Hindi yung hindi Christian. Ang sulat nito sa mga mananampalataya Kaya ang binababalaan niya, yung mga mananampalataya. Pero baptized ng Holy Spirit yan. Tingnan niyo po, kahit baptized ng Holy Spirit, binababalaan pa rin ng apostol. Kaya sabi diyan, yan yung mga halimbawa na mga gawa ng laman. Kaya halimbawa, yung pakikiapid, ay patuloy ka sa pakikiapid, ay hindi talaga karapat-dapat yun. Sabi po ng Biblia, yung mga kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Aba, matindi, no? Baka sabi niyo, Pastor, ba't binanggit yung dyan? Baka akala niyo yung pangkukulam, yung nusok ng karayom na gano'n. Hindi po lang yun ang ibig sabihin nun. Yung halimbawa, nandaraya ka, yung dinadaya mo yung iba, kinukulam mo siya Yung niloloko mo siya. Parang yung naano ka. Parang na-hypnotize ka, di ba? Yun po yun. Pero ang kausap niya, mga Christian baka kayo, Christian kayo, mandaraya naman kayo. Scammer naman kayo. Ang dami pong ganun. Sila, Jetto nga, tsaka si Siyam, nakulam Hindi nila alam. Pero ang galing, di ba? Yung mga mangkukulam pa naman, galing magsalita. Totoo pa mga kapatid. Hindi yan yung kulam na, hindi po yun yung ibig sabihin nun. Baka sa inyo, may mga mangkukulam. Bantay po tayo. Di ba? Mayroong mga nagsasabing Kristiyano, pero niloloko yung kapwa niya, Kristiyano. May mga ganon, hindi, may mga ganon. Ewan ko kung Kristiyano ba talaga yun. Kaya binabanggit po yung mga ganyan, yung pagkapuot sa isa't isa. Ayan, pagkapala tayo, di ba? Yung Kristiyano tayo, tapos napupuot ka sa kapatid mo. Kaya yung nagsasabing, siya, yung kaisa niya ang Panginoon, pero napupuot sa kapatid, sinungaling. Wala talaga yung pag-ibig niya sa Panginoon. Sabi diyan, pagkakagalit, kasakiman. Ano pala yan?
Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, malapit na anniversary natin. Sabihin nyo, bahala na sila dyan. Ano? Bahala na kayo dyan. Ano? Tapos may kakayanan ka naman, di ba? Tapos ayaw man lang makapag-share. Piruin mo yan. Para kang yung mayaman, tsaka yung pulubi. Ano? Nag-iintay ng mumong yung pulubi, hindi man lang matapunan. Kasakam po yun, ano? Piruin mo, mga kapatid, ganito po. Kung tayo po, di ba, talagang yung iba, pagka gumastos sa mga ibang bagay, bukas na bukas, di ba? Pagka yung gumastos sa, halimbawa, yung mga gadget, talagang yung pinakamaganda. Ano? Kaya nga, biro mo, pinapatronize natin yung mga ganon, tapos yung gawain ng Panginoon, di ba? Yung church, di ba, hindi natin bine-bless. Huwag ganon mga kapatid. Alam niyo po, kasakiman po yung ganon. Dapat po, yung bukas tayo sa basta't gawain ng Panginoon. Sabi diyan, pagkakabahabahagi. O yan. Pagkakampi-kampi, pagka sa church may nagkakabahabahagi, kampi-kampi. Uy, tayo dito. Uy, tayo naman dito. Ano yung mga ganon? Delikado yun. Delikado yun. Sigurado yun. Magkokos yun ng gulo. Kaya yung mga ganon, namumuhay sa laman. Sigurado po yun. Pero pagka tayo po ay nagkakaisa, di ba, nagtutulungan, nagsasama-sama sa gawain ng Panginoon, di ba, abay na andun yung banal na Espiritu. Pero pagka, halimbawa, gumugrupo ka lang, dito lang ako, dito naman ako. Ay, delikado po yun sa church. Yun yung nangyari sa Corinto. Kay Pedro ako, kay Apollos ako, kay Pablo ako, yung ganon. Hindi pwede. Kinakailangan tayo'y sama-sama palagi. Nagkakaisa tayo. Dahil yung pagkakaisa, ang ebidensya na tayo po ay mga alagad ni Kristo. Kasi pag nagkakaisa, ibig sabihin nandun yung pag-ibig. Opo. Pero pagka tayo'y bubukod, kanya-kanya tayo, ay, paano mo ngayon sasabihin na minamahal mo yung mga kapatid? Di ba? Kung hindi natin ginagawa po iyon. So ayan, pagkainggit. Kaya huwag tayong inggitera. Tayo inggitera. Masayan tayo kung ano meron. Sabi nga ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Paglalasing. O yan. Di ba? Paglalasing. Baka may naglalasing pa sa inyo, ha? Yun, dapat malasing tayo sa Espiritu. Ay, ako pastor, hindi naglalasing, nagsisigarilyo lang ako. Ay, wala naman sa Biblia, pastor, nakalagay lang paglalasing eh. Pero pag binasa mo yan, kalayawan at iba pang katulad nito. Kita nyo ha? Gawa po ng laman nyo. Hindi pwedeng katwiran ng marami na, pastor, wala sa Biblia yung sa sigarilyo. Kaya okay lang yun. Lagi pala, dahil wala sa Biblia yung shabu, pwede ka rin mag-shabu. Di ba yung ganon? Hindi ko mo wala sa Biblia. Pwede na natin gagawin. Di ba? Okay, pastor, wala naman sa Biblia yung rugby na lang. Di ba yung mga ganon? Hindi mo natin mababas. Wala sa Biblia yung marijuana. Di ba? Wala sa Biblia yung Corex. Mga syrup. Wala sa Biblia yun. Ano sasabihin ganun? Kaya okay lang. Mga kapatid, tandaan natin na anumang mga bagay na sumisira sa ating katawan na templo ng Espiritu Santo, ay sabi ng Diyos, sisirain niya rin.
Kaya yung pamumuhay sa laman, tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, ang babala, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Sasabihin nyo nga, Pastor, napakahigpit naman natin. Ay hindi po. Utos po iyon. Sasabihin nyo, utos ng church? Hindi. Utos ng Panginoon yun. Na dapat tayo ay mamuhay sa... pag namumuhay tayo sa Espiritu, ano yun? Namumuhay tayo sa kabanalan. Yun po yung ibig sabihin nun. Amen? Yes. Kasi para makapamuhay tayo sa kabanalan, lumakad tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nga subalit ang bunga ng Espiritu, kita nyo, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan. Minsan nawawala na ito. Pero mag-intay lang tayo. Mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. Intayin lang natin. Kabaitan, sabing ganon. Hindi yung Hindi yung nasisiraan ng bait, ganon. Kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sabi, hindi sinabing subalit ang mga bunga. Ang sabi, subalit ang bunga. Kita nyo, Pusya. Kaya dapat, yung mga mananampalataya, ito ang nahahayag. Yung pag-ibig, yung kagalakan, kabutihan, kabaitan, kahinahunan, kaamuan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Sabing ganun. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Yan yung mga Christian. Huwag na nating galitin ang isa't isa. Pero yun yung translation, Huwag galitin ang isa't isa. Meron palang mga Kristiyanong gagalit minsan. Nang aasar. O kaya nambubuli. Ayan, tama ba yun? Pagka hindi ka tuloy, pag wala kang pagpipigil sa sarili, kaaway kayo. Sabi, at wag na rin tayong mag-inggitan. Bago ako. Ganon, mga kapatid. Sabi dyan, yan yung kapangyarihang makapamuhay sa Espiritu Santo. Kaya dapat iba yung reaksyon natin, Pagka yung may mga pagkakataon na kinakailangan nating mag-react, doon sa mga pagkakataon minsan. Doon malalaman kung tayo, hindi, Kristiyano, at saka yung paano tayo namumuhay sa Espiritu. Amen? So, yan po yung nagagawa ng kapangyarihan. So, bakit nga ba pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang kaligtasan. So, yung banal na Espiritu po, mga kapatid, ay patibay ng Diyos yan sa mga mananampalataya. So, ang lahat ng mga nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito ay pinatibayan dito sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sabi diyan, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos. Sabing ganon,
para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So yung banal na Espiritu ang patibay, ang katunayan. Ano po? Na sabing ganyan, ay para makamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Kaya meron talagang yung palatandaan sa mga nanampalataya, nakipag-isa, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Ito, hindi ito basta naririnig sa ibang mga relihiyon. Basta para sa kanila, tapat na yung nagre-relihiyon sila. Ay hindi po, mga kapatid. Meron pong ebidensya dapat na nakikita sa atin na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Amen? Yes. Dapat nahayag yun sa bawat buhay natin. Ano pa yung sabi dyan? Mga kapatid, sabi dyan, sa verse 15 na lang, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sabing ganun. Ay, di ba? Marami sa atin, matatakutin pa rin eh. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. At alam niyo po ba, pagka talagang tayo ay naranasan natin, nabautisman tayo sa Espiritu Santo, meron tayong mga panalangin, mga kapatid. Di ba, pagka tayo nananalangin, minsan, hirap tayong manalangin. Meron kang gustong ipanalangin, parang hindi mo masambit. Pero pagka ikaw baptized na Holy Spirit, pagka nananalangin ka sa Espiritu Santo, yung tinatawag na spiritual prayer. Tayo po kasi, ang alam lang natin, yung mental prayer. Yung mental prayer, siyempre, yung alam mo lang na pwede mong ipanalangin. Pero yung mga hirap ka nang ipanalangin, sambitin, pagka yung tayo po ay bautismado sa banal na Espiritu, ay makakapanalangin tayo ng talagang merong tinatawag na yung paghibik, yung pagsamo talaga, na hindi mabanggit ng ating maisip, ng ating isipan, mabanggit ng ating bibig, pero ang Espiritu ng Diyos ang nananalangin para sa atin. Opo. Yung pag nananalangin ka sa ibang wika, yung gumaganong ka, tapos yung talagang napakalalim ng panalangin, siyempre hindi mo naman naiintindihan yun, yung Espiritu Santo ang dumudulog sa iyo, patungo sa Diyos. Pero may sinasabi rin ng Biblia na kung ikay nagsasalita sa ibang wika, ay ipanalangin mong maunawaan mo yung iyong mga sinasabi. So mga kapatid, yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. So bakit nga ba pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. So yan po yung last. Upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. Ang lahat ng mga mananampalataya ay ninanais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang ginagawa, hindi lamang sa daigdig na ito, kundi lalong higit sa church. Sila ay inaatasang magmahalan, maglingkuran sa isa't isa. Ito ang patunay na sila nga ay mga alagad ng Panginoong Yesus. Dahil dito ay pinagkakalooban ng Panginoon ang bawat isa ng tanging kaloob. At bukod dito, binibigay o binigay pa ang mga taong pinagkalooban din upang tulungan silang lumago at upang maitulad sila sa Panginoon. So kaya meron pong mga kaloob na mga tao. Yan po ay kaloob mula sa Espiritu. Yan po yung tinatawag na role gifts o ministry gifts. Kaya ang sabi doon, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. So meron binigyan ng pinagkalooban ng mga yung
tinatawag na role gifts, yung mga tao na inilagay ng Diyos para mamuno, magturo, at mangalaga po sa church. Kaya naglagay siya ng sabi diyan, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba'y na may mga propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Kaloob yun galing sa Espiritu. Ano pa po? Yung tinatawag naman na kasama yung mga pneumatikon, ayan, mga Greek, word, yung tinatawag na mga spiritual gifts. Sabi diyan, iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang Espiritu nagkakaloob sa mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na humikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Tingnan niyo po, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba na may pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayang magpahayag ng mga mensaheng mula sa Diyos at may pinagkalooban naman ng kakayang malaman kung alin ang kaloob na mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay magpaliwanag mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa Kanyang ipinasya. Yun po yung manifestation gifts na pag tayo po nagtitipon, actually kulang pa nga yung ginagawa nating mga pagsamba Lalo na pagka tayo nagwo-worship. Na halimbawa, yung may mapupuspos sa atin ng banal na Espiritu, Tapos meron magsasalita sa ibang wika, tapos meron namang halimbawa biglang may magpapahayag, at magpapapisi na ini-interpret niya naman yung pinapahayag ng mga nagsasalita sa ibang wika, yun yung mga manifestation, ng banal na Espiritu na nagpapatunay na sumasa atin yung banal na Espiritu. Merong sabi nga, gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit. Pero hindi po yun permanente. May mga pagkakataon lamang na nagpapatunay lamang na yung banal na Espiritu ay sumasa atin. Yun yung manifestation, pagkilos ng banal na Espiritu doon sa church, sa mga mananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga po yung desire natin. Yung bautismo sa banal na Espiritu. Ano pa po? Ayan, kasama yung mga karismaton naman. Ito yung mga permanente naman ng mga kaloob. Sabi diyan, kayong ang lahat, ang isang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga katulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan kayang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So dapat hinahangad siya, mga kapatid. Pero dapat yung higit na dakila. At ituturo niya naman dyan yung pag-ibig. So ano po yan? Ito yung mga permanenteng kaloob, mga kapatid. Hindi katulad dun sa mga nabanggit sa una. Yung pneumatikon. Ito naman mga karismaton. Sabi pa dyan, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mong salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So kung ano yung binigay na sa atin, mga kapatid, gamitin po natin. Kung pangangaral, pagtuturo, di ba? Kung pagpapalakas, kaya binanggit po yan doon sa ibang mga versikulo din,
So, sino ang pinangakuang tatanggap ng banal na Espiritu? Sabi diyan, ang lahat. Sabi pong ganyan, ng magbabalik loob. Ano po? Pangalawa, ang lahat pa rin, ng unang mga alagad. Sabi diyan, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. So para sa lahat po, sabi nga, ang mga taga-Samaria, kita nyo, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Kaya pinatungan yung mga Samaritano, di ba? At sila'y napuspos o tumanggap ng banal na Espiritu. Kahit yung sambahayan ni Cornelio, din to mga hintil din po to Nagsasalita pa si Pedro, sabing gano'n, nung nangaral po si Pedro sa sambahayan ni Cornelio, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hintil. Narinig nila ang mga ito nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po Pinagkalooban sila ng Espiritu Santo, pero sabi rito, sino ang makapagbabawal na bautismohan sila sa tubig? Hindi pa sila bautismado sa tubig, pero nabautismohan sila sa banal na Espiritu. Doon naman sa unang mga binasa natin, di ba? Nabautismohan sila na sa tubig, pero hindi pa sila bautismado sa Espiritu. Dito naman baliktad, nanampalataya na sila sa Panginoon, kumilala sila sa Panginoong Yesus, nagbalik sila, tumanggap sila sa Panginoon, tapos nabaptize sila ng Holy Spirit. At saka pa lamang sila nabautismohan sa tubig. Tingnan niyo po, iba-iba yung galaw at kilos ng banal na Espiritu. Na pwede kang mabautismuhan, mapuspos ng banal na Espiritu, kahit hindi ka pa bautismado sa tubig. Sa iba naman, nang mabautismuhan sila sa tubig, na sila ng palataya, at saka lang nila natanggap o nabautismuhan sila sa banal na Espiritu. Kaya sabi diyan, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Tandaan niyo mga kapatid, na sila po, ay na-born again di ba? Tumanggap sa Panginoong Yesus, tapos hindi sila bautismado sa tubig, pero nabautismuhan muna sila sa Espiritu. Sa iba naman, na-born again na sila, nabautismo na sila sa tubig, pero hindi sila bautismado ng banal na Espiritu. Ang ginawa ng mga apostol, di ba, sila? Pinag-pray. Tsaka lang sila nabaptize ng Holy Spirit. Kaya maraming Christian, ngayon maraming Christian, ang hindi na-experience yung bautismo sa banal na Espiritu. Ang na-experience lang nila, ayun sila, may panganak na muli, at mabautismuhan sa tubig. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo, i-desire natin. Amen? Yes. Kasi kailangan po natin ito sa buhay, sa pamumuhay, sa pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat ito po yung kapangyarihan. Ganon din yung mga alagad ni John the Baptist, Mga Christian po yan. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang siya makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. Mga alagad po yan. At sila'y tinanong niya, tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Tinan niyo po, hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Kita niyo? Pero mananampalataya po yun. Pagdating sa kung gayon, saan kayo nabautismohan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan. Tugon naman nila. Kaya sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus. Nang dumarating nakasunod niya, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus.
nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. So, tsaka lang po sila nabaptize ng banal na Espiritu. Nung sila po ay iminister, ipanalangin. Nino? Ni Pablo. Pero mga ano po yun, mananampalatayaan na yon. Kaya nga, bakit nga ba pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Una, upang ipagkaloob ang pinakakapangyarihan sa bawat mananampalataya. Pangalawa, upang katibayan po yung banal na Espiritu, ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang kaligtasan. Pangatlo, upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. Amen? So mga kapatid, ito pa lang po yung una na aking ituturo. Gusto po lang na ihanda tayo. Pero dapat po, ihanda tayo, lalo-lalo na tungkol po sa pinangakong banal na Espiritu. Para mabuksan yung ating isip. Tungkol sa Espiritu Santo. Kaya dapat tayo po, sabi nga kung yung mga ama, pagka nanghingi, ng itlog ang inyong mga anak, bibigyan nyo ba ng alakdan? Kapag ka nang hingi ng isda, bibigyan nyo ba ng, Sabi, kung kayong mga masasama, sabi ng gano'n, ay pinagkakalob ninyo kung ano yung makabubuti sa inyong mga anak. Gayon din naman, ibibigay ng Diyos ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kaya dapat po, i-desire po natin, mga kapatid, na matanggap natin, mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Tayo po'y dadako na sa pag-aalay at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan pa ng ating paghandog at pagkakaloob. Meron lamang pong maiksing babasahin dito sa 1